Go. Mga kasayan, meron tayong sasagutin na nag-comment sa atin. Basahin mo, shoutout mo na rin. Shout out kay Rosemary Ochoco. Boss, paano naman po ang Badya 125 po? Buo naman po yung fuse. Nag-charge naman po kapag sinususi po lalakas pero biglang hihina. Yung neutral at walang supply po lahat. Request lang po. Boss, kapag sinusi ko po, malakas na po yung ilaw ng neutral at may supply na po. Yung left at signal light. At pero kapag nag-start po ako, ayaw po. Pero kapag pinindot ko po, may tumutunog po sa loob. Pero boss, nagkabit po ako ng MDL na 2-wire tapos dual horn with Nipro Music. Stock po ang battery. Siya nag-comment. Nag-comment siya sa nag-battery operated pero hindi nagpalit ng LED headlight at LED tail light. Ito siya kasayan na pagbukas daw niya ng pagbukas niya ng susian, malinaw pa yung neutral niya. Tapos, meron pa siyang signal light. Meron signal light yung left and right. Tapos pag pipindot siya rito, ito siya kasayan na may tumutunog. Ito siya kasayan, pansinin nyo ha, bumababa yung natin. Bumababa yung ating reading. Kaya ang sabi ko, dapat magkabi siya ng voltmeter para meron siyang monitoring sa battery, kung condition pa, monitoring kung condition yung battery pero may grounded, monitoring sa overcharge at sa mahina mag-charge. Katulad dito kasayan ha. Bubuksan natin. Yung charging niya ay okay. Tapos buo pa raw ang kanyang fuse. Yung fuse niya ay okay pa rin. Yung signal light niya okay din. Yung sinasabi niya tumutunog kasi yun yung relay ha. Yun yung pinaka-relay na tumutunog. Ibig sabihin, hindi na gumagana yung hindi na gumagana yung stopper. Kasi ang number 1 sakit niya kasahin sa tingin ko ha. Sa tingin ko ang number 1 sakit niya ay battery. Kung nagcha-charge siya ng ganito, ito siya, malakas siya mag-charge. Maglalagay tayo ng ilaw, headlight, lalagay tayo ng headlight, tapos maglalagay tayo ng park light, siya kasayan ha. Tapos busina tayo, meron pa siyang busina. Tapos maglalagay tayo ng mini driving light. Siya kasayan no. May mga ilaw pa tayo dyan kasayan ha. Pero babaksak yung natin, yung reading natin. Yung reading natin ay bumabaksak tapos kumukurap na yung ilaw natin. Kaya na mapapansin nyo, kumukurap yung ilaw natin na doon sa meno. Kumukurap pa rito, kita? Opo. Kaya dito, tingnan mo, kita yung kurap niya. Kita? Kaya siya kasayan na kumukurap yung ilaw natin. Kasi sa tingin ko, ang problema niya ay battery. Kaya pinakamaganda yung gawing kasayan, ganito, maglalagay kayo ng voltmeter. Pagka nakita nyo yung charging ng inyong motor ay 14 volts pataas, ibig sabihin okay yung charging. Kagaya nito, okay yung charging ha. Wala kayong problema sa stator, okay na okay yung charging. Wala kayong problema sa stator, wala kayong problema sa regulator kasi namomonitor nyo siya na maganda yung kanyang charging. Ngayon, hindi gumagana yung starter natin. Pag mag-i-start tayo, pansinin nyo ha. Yung unang bukas natin, syempre mataas pa yung reading. Ngayon, magsi-signal light daw siya, okay yung signal light. Ayan siya ha. Okay yung signal light natin. Tapos pag pumindot na siya, pansinin nyo, ay baksak na kagad siya kasayan no. Wala na. Ibig sabihin, nauubos na yung natin, nauubos na kagad yung laman ng ating battery. Pag bumusina tayo ngayon, wala na. Hindi kagaya kayo na pag nakabukas, may busina pa tayo. Kasi maganda yung ating charging. Maganda yung ating charging ng ng stator at saka ng regulator natin. Pero wala tong Bali, ang pinaka magandang gawin nyo kasi wag kayo magkakabit ng mini driving light at dual horn pag wala sa kondisyon yung battery nyo. Kailangan bago kayo maglagay, nakakondisyon yung battery para hindi mawawala yung mga supply.
para hindi siya malolobat o hindi hina kagaya niya, no? Yan yung palatandaan na yung battery natin ay palitin na. Gaganda lang siya pag naka-open. Yan. Pag naka-open siya kasayan, mapapansin nyo, malakas yung ano niyan. Siyempre, pagka ganyan naka-open, magkakaroon na rin tayo ng busina. May busina na rin tayo. Hindi porket gumagana yung busina natin, yung mga ilaw natin, mini driving light natin, ay okay na yung ating battery. Kaya okay ang kasayang gawa ng ating gawa ng ating charger. Maganda yung ating charging ng ating motor. Bali, sa tingin kong problema lang nag-comment sa atin ay battery. Battery yung palitin. Kasi ang CT125 ay hindi pa naman siya full wave. Kaya hindi siya ganun kalakas mag-charge. Kasi yung dating CT125 ng kuya ko ay full wave namin para masalpakan namin siya ng iba't ibang accessory, mini driving light, dual horn, two-way alarm, lahat kinabitan namin sa kanya na walang naging problema kasi nga naka full wave na siya. Tapos power applies pa, fast charge, pwede rin. Ito siya sa akin, bali yung nag-comment sa atin, sa tingin ko ay battery ang problema. Dahil okay ang fuse at okay naman daw ang charging. Sana ay nakatulong to sa nag-comment sa atin para may idea siya may idea siya kung ano yung naging problema ng kanyang motor. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.